Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Virgil. 66 na taong gulang sa kasalukuyan. Noong minsang makinig ako sa inyong channel ay naalala ko ang aking kabataan, kaya naisipan ko ring ibahagi po ang aking kakaibang karanasan doon sa isang baryo. Hindi ko na lang po babanggitin pa ang eksaktong pangalan ng lugar upang mapangalagaan ang katahimikan ng mga taong nakatira doon. Kuya Bari, nangyari po ang aking kwento noong dekada 70. Sa panahong iyon, masyado pang liblib ang aming baryo. Yung tipong wala ka pang halos na makikitang mga sasakyan. Pero kahit ganoon ang sitwasyon namin noon, ay wala naman kaming arte sa buhay. Kung anong mayroon ay yun lang din ang aming pinagtatyagaan. Kaya lang kakaiba talaga ang aming lugar doon sa Capiz, Kuya Bari, dahil naglilipa na roon ang iba't ibang kwento tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang. Tulad na lang po ng kwento ng isang matandang aswang na naging usap-usapan sa aming lugar dahil sa kakaibang bagsik nito. Ito umano ang pinuno ng mga aswang na wakwak na namumugaran sa aming probinsya. Madalas raw itong umaatake, ngunit kalaunan ay natatahimik na ito at pinaghihinalaang baka sa ibang baryo na naman ito umaatake. Sa totoo lang po, Kuya Bari, kung usapang aswang lang ay sanay na kami sa aming lugar. Kaya halos lahat ng mga tao sa amin ay may taglay na panangga laban sa mga aswang. Tulad na lamang po ng isang boting langis na may mga Latinong dasal na gawa lang din ng mga bantog na albularyo sa aming lugar, at isa na roon sa mga bantog na albularyo sa aming baryo ay ang aking lolo po na si Lolo Rafael o mas kilalang Pael. Inilagay namin ang naturang langis sa may bandang pintuan upang hindi makapasok ang mga naturang aswang sa aming bahay, maging araw man o gabi. Hindi lang iyon, meron din kaming tinatawag na buntot ng pagi. Isang mabisang panlaban sa aswang dahil na oras na tamaan umano sila nito ay maaaring ikamatay nila ito dahil ito ay may tangan na sumpa laban sa aswang. Wala kaming kumpiyansa noon dahil sa lugar namin, kung ordinaryong tao ka lamang ay hindi mo makikilala kung sino ang iyong mga nakakasalamuha, kung tao ba ito o aswang na. At kung mamalasing ka pa ay maaari ka pang mayanggaw ng mga aswang kung hindi ka mag-iingat sa iyong sasamahan. Kaya ako po, Kuya Bari, lagi akong may bitbit noon na buntot ng pagi kahit saan man ako magpunta upang maproteksyonan ko po ang aking sarili. Mahirap rin ang buhay namin noon, Kuya Bari. Tanging pagsasaka lang ang pinagkakakitaan ng aking tatay. Kaya napilitan akong mamasukan noon bilang isang waiter sa isang kainan na pag-aari lang din ng aking tiyahin, at nasa sentro lang ito ng aming bayan. Pumapasok ako sa trabaho tuwing alas 5 ng umaga at umuwi rin tuwing alas 5 ng hapon naman. Alas 3 pa lamang po ng madaling araw noon ay gumigising na ako upang hindi ako mahuli sa aking trabaho. Pagkatapos kong maligo ay maglalakad pa ako ng 1 kilometro patungo naman sa bayan. Ganoon kami kasipag noon. Tinitiis namin ang pagod upang makaahon kami sa hirap ng buhay. Isang madaling araw, habang naglalakad ako papunta sa bayan, gano'n na lamang ang aking kaba nang may makita akong isang maitim na aso sa aking dadaanan. Maliit ang pangunahing paanan nito at mataas naman ang panghulihan. Nanlilisik ang mga mata nito habang ito'y nakatingin sa akin. Kaya dali-dali kong inilabas ang buntot ng pagi
na nasa loob lang ng aking bag. Akma na sanang aatake ito sa akin nang bigla ko itong pinitikan ng aking daladalang buntot ng pagi. Tinamaan naman ito, kaya dumistansya kaagad ito sa akin. Iwinasiwas ko ang aking dala, kaya hindi na ito muling nakalapit pa sa akin, at nang may paparating na tao sa aming kinaroroonan ay bigla na lamang itong kumaripas ng takbo. Ayon sa mga matatanda sa amin, ang ganong uri daw ng hayop ay tinatawag na sigbin, na alaga raw ito ng mga nilalang o tinatawag na aswang. Madalas ito raw ang kanilang inuutusan upang magmanman sa paligid, kaya kapag nakakita ka ng sigbin, ibig sabihin lang ay may aswang rin sa paligid mo. Sa totoo lang, Kuya Bari, maraming beses na akong nakaranas ng ganoon. Minsan nga, nakakarinig pa nga ako ng huni ng wakwak na tila nakasunod lang sa akin. Ngunit hindi ako nagpapadaig sa aking takot. Patuloy pa rin akong namamasukan sa aking trabaho dahil sa lugar namin, kung magpapatalo ka sa takot ay wala kang mararating sa iyong buhay. Mahigit 2 buwan na rin ako noong nagtatrabaho sa bayan, hanggang sa may mga nakilala akong mga bagong kaibigan. Isa na roon si Flora, isang tindera sa isang tindahang malapit lang din po sa kainan ng aking pinagtatrabahuhan, at siya'y nakatira lang din sa kabilang baryo. Mabait po si Flora, maganda, at may kakaibang karismang taglay, kaya hindi ko maitatangging na humaling ako kaagad sa kanya. Hindi ko na pinatatagal pa ang panahon, Kuya Bari. Agad kong niligawan si Flora, at sa mahigit 1 buwan kong panliligaw sa kanya ay mapalad naman akong nakuha ang kanyang matamis na oo. Naging makulay ang buhay ko noon dahil kay Flora. Nang minsan ko siyang hinihikayat na sumama sa amin upang makilala ng aking mga magulang, ay hindi siya pumayag. Ayon sa kanya, nahihiya daw siya, kaya hinayaan ko na lamang muna siya, hanggang isang araw ay siya na rin ang humikayat sa akin upang makilala ang kanyang buong pamilya. Kaarawan pala ni Flora noon, kaya nagpaalam ako sa aking tiyahin upang lumiban muna sa aking trabaho ng isang araw. Pumayag naman po ang aking tiyahin, kaya sumama ako kay Flora sa kanilang baryo nang walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad kami, napansin kong mas liblib pa pala ang kanilang baryo kaysa sa aming baryo. Dahil may malaking bahagi pa nga doon na kakahuyan na at sobrang masukal na ang aming dinadaanan. Hindi na lamang po ako nagreklamo noon dahil nakakahiya naman kay Flora na tila wala lang sa kanya ang aming dinadaanan. Sa isip-isip ko lang, siguro'y sanay na sanay siya roon. Pagkalagpas namin sa kakahuyan, tumambad sa akin sa di kalayuan ang mga kabahayan. Sa tansya ko po ay mga 1 oras din kaming naglalakad noon. Verhil, malapit na tayo. Naku, tiyak na matutuwa sila nanay at tatay kapag makilala ka nila. Wika ni Flora na nakangiti sa akin. Iyan ba ang bahay niyo, Flor? Masigasig kong tanong naman sa kanya. Oo, lahat ng nakatira dyan ay aking angkan. Tara, bilisan natin. Masayang wika nito habang hinihila ang aking kamay at sumunod naman ako sa kanya. Pagdating namin doon, nagtaka na lang ako dahil pinagtitinginan ako ng lahat ng mga tao doon. Lahat nakatitig sa akin na hindi ko mawari. Hindi rin sila ngumingiti. Sa halip ay parang lalamunin nila ako ng buhay. Hanggang sa nakarating kami sa bahay nila Flora. Nakita kong nakadungaw ang isang lalaki na sa tingin ko po ay nasa 50 anyos na.
Lumabas naman ang isang babae at agad namang nagmano si Flora. Ay, Virgil, si Nanay Romina pala ang aking nanay. Nay, si Virgil po. Yun pong sinasabi ko sa inyong aking napupusuan. Wika ni Flora at nginitian naman ako ng kanyang ina. Nagmano naman ako bilang tanda ng pagrespeto at ilang sandali pa ay lumapit ang lalaki na noon ay nakadungaw sa bintana at nagpakilalang si Dominador, ang tatay ni Flora. Mainit naman ang naging pagtanggap nila sa akin kaya napanatag ako, Kuya Bari, sa araw na iyon dahil sa magandang ugali na ipinakita nila sa akin. 18 taong gulang na pala si Flora ng araw na iyon kaya espesyal sa kanya ang bawat sandali. Isang malaking handaan ang nagaganap noon. May mga masasarap na pagkain at kasama ring nakipagdiwang ang kanyang buong angkan na tila ba mahal na mahal siya ng lahat. Matapos naming kumain, may sinabi sa akin si Flora. Gusto raw akong makilala ng kanyang lolo na noon ay nasa kabilang bahay lamang. Pumayag naman ako kaya agad kaming pumunta roon. Pagpasok namin sa isang malaking bahay, tumambad sa akin ang isang lalaki na sobrang matanda na, ngunit mabilis pa rin ang kanyang pagkilos. Tinatawag ito ni Flora na Lolo Gregor. Tumitig ito sa akin ng nakakakilabot na tila ba hinuhubaran ako sa talim ng kanyang mga titig. Apo, siya ba ang iyong sinasabing espesyal mong bisita? Tanong niya kay Flora at tumango naman si Flora. Kahit nag-aalinlangan ay nagmano naman ako sa matanda bilang respeto. Ngunit nagulat na lamang ako dahil ang tagal niya bago niya binitiwan ang aking kamay. Matapos akong ipinakilala ni Flora sa kanyang lolo ay nagkwentuhan muna sila habang ako naman ay nagmamasid-masid sa loob ng kanilang bahay. Minsan may nalalanghap akong parang masangsang na amoy kapag ka umiihip ang hangin. Ngunit hindi ko ito matumbok kung saan ito nanggagaling. Muntik na akong masukan noon. Mabuti na lamang inalok ako ni Flora na bumalik na sa kanilang bahay. Ilang sandali lang mula sa aming pagdating ay may pumasok na isang may katandaang babae at tinawag ang tatay ni Flora dahil may pag-uusapan umano sila ng kanyang ama. Doon ko napag-alaman na ang matandang iyon ay ang ama ng tatay ni Flora na si Mang Dominador, ang panganay sa 4 na anak ng matanda at si Flora lang din ang nag-iisang anak ni Mang Dominador. Kaya pala napansin ko noon na napaka-espesyal ni Flora sa kanilang pamilya kumpara sa mga pinsan nito. Simula noon, Kuya Bari, tila hindi ako naiiba sa kanila dahil kung ano ang naging trato nila kay Flora ay halos ganoon na rin ang trato nila sa akin. Kaya naman sobrang napahanga ako sa kanilang ipinapakitang kabutihan. Ang ipinagtataka ko lamang noon ay kung bakit nang sumapit ang hapon ay minamadali akong pauwiin ni Flora. Parang natatakot siya na datnan ako ng gabi. Ayon sa kanya, iniingatan lamang niya ako kaya sinisigurado umano niya na magiging ligtas ako sa aking pag-uwi sa amin. Hindi naman ako kumukontra sa kanya. Ang sa akin lamang, gusto ko pa sanang lubusin ang araw ng aking pagpunta sa kanila pero dahil iyon ang kagustuhan niya ay sinunod ko na lamang siya. Pagka-uwi ko sa amin, Kuya Bari, nabanggit ko sa aking mga magulang ang tungkol kay Flora at sa lugar nila. At noong marinig ito ni Lolo Pael, ay dali-dali itong sumabat sa aming usapan. Virgil, tama ba ang narinig ko? Nagpunta ka sa lugar na iyon? Wika ni Lolo at tumango naman po ako.
Nako, wag ka nang babalik doon, apo, dahil ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga aswang. Wika ni lolo na ikinagulat ko naman. Sa isip-isip ko noon, baka iyon ang dahilan kung bakit pinapauwi ako ni Flora ng maaga. Siguro natatakot siya na baka salakayin ako ng aswang sa daan. Naisip ko pa nga noon na napakaswerte ko kay Flora dahil sobrang maaalalahanin nito sa akin. Mas lalong tumindi ang damdamin ko kay Flora at mas lalo pa akong naging pursigidong mas makilala pa ang kanyang pamilya. Palagi ko nga siyang kinukulit kung kailan kami muling babalik sa kanila. Ngunit sinasabi naman niya na hindi pa raw iyon ang tamang panahon. Bakit, Flor? Kailan pa ba ulit ang tamang panahon? Patampo kong tanong sa kanya. Hindi naman sa ganun, Virgil. Ang ibig ko lang sabihin, saka na kapag nakapagpaalam na ako kina tatay at lolo. Pangangatwiran naman niya. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay si Flora na naman ang nasusunod. Dahil gano'n naman talaga, ang babae ang palaging masusunod. Hinihintay ko na lamang kung kailan niya ulit ako iimbitahan na pumunta sa kanila. Isang gabi, nabulabog kami sa aming bahay dahil umuwi ang aking lolo na may mga kalmot ang muka at braso. Ayon sa kanya ay nanggagamot raw siya sa kabilang baryo at pag-uwi niya, inatake raw siya ng aswang sa masukal na bahagi ng daan. Dagdag pa niya ay nagpambuno raw sila ng aswang, ngunit dahil sa lakas ng kanyang mga panangga ay wala umano itong binatbat sa kanya. Anya, ilang beses na daw siyang sinalakay nito, ngunit ilang beses din daw itong tinamaan ng buntot ng pagi. At noong nakaramdam daw ito ng panghihina ay walang pagdadalawang isip na itinarak umano niya ang kanyang dalang punyal sa bandang dibdib ng aswang. Pagkatapos ay sinamaan pa niya ito ng mga Latinong dasal na naging dahilan na tuluyan itong manumbalik sa dating anyong tao. Doon nasilayan daw niya na isa itong lalaking matandang-matanda na at sigurado siya na ito ang bantog na matandang aswang sa probinsya ng Capiz. Matapos ang pangyayari, Kuya Bari, iniwanan na raw ni Lolo ang naturang aswang dahil sigurado umano siya na malabo na raw itong mabubuhay pa dahil ang punyal na kanyang ginamit noon ay nababalot rin ng mga Latinong dasal na maaaring ikamatay ng anumang uri ng aswang na tamaan nito. Kinabukasan, Kuya Bari, hindi ko nakita si Flora sa tindahan na kanyang pinapasukan hanggang natapos na lamang ang buong araw na iyon. Nag-alala ako sa kanya dahil noon lamang nangyayari iyon. Kaya nang matapos ko na ang oras ko sa trabaho ay wala akong sinayang na oras at agad akong tumungo sa tinitirhan ni Flora. Mag-aalas 6 na noon kaya tiyak gagabihin ako papasok sa kanilang lugar. Ngunit nilakasan ko na lamang ang aking loob. Naalala ko ang sinabi kasi ng aking lolo kaya naghanda po ako. Lalo na at tuluyan ng tumiklop ang liwanag ng araw. Inihanda ko po ang buntot ng pagi na noon ay nakalagay lang sa aking bag at patuloy na tinatahak ang daan hanggang sa gumabi na. Hindi naman po masyadong madilim noon dahil sumilay na rin ang maliwanag na buwan. Papasok na ako noon sa may bahagi ng kakahuyan nang bigla na lamang na may pumagaspas sa aking likuran. Hindi ko ito masyadong naaninagan, ngunit tiyak kong kakaibang nilalang ito. Umiikot-ikot ito sa akin na tila takot ring lumapit dahil sa hawak kong
buntot ng pagi. Ang aga mo naman, pwede bang paraanin mo muna ako? Pabiro kong wika kahit kinakabahan ako. Maya-maya, tumigil ito sa aking harapan. Naaninagan ko ang kanyang mabalasik na mukha at narinig ko ang gigil ng kanyang mga matutulis na ngipin. Noong akmang susuguri na niya ako, ay agad ko siyang hinampas sa dala kong buntot ng pagi at noong matamaan siya, ay napaungol siya sa sobrang sakit. Galit na galit ang aswang at lumayo. Ngunit nararamdaman kong nasa paligid lamang siya. Sumantal ako sa malaking puno upang hindi niya ako malalansi at matagal pa siyang nagpaikot-ikot sa aking kinaroroonan bago siya sumugot ulit. Ngunit hindi pa man siya makalapit ay hinampas ko siyang muli ng buntot pagi na muli na naman siyang tinamaan. Natakot naman ako, baka may mga kalahi pa ito, kaya tumakbo na rin ako hanggang sa nakalabas na ako sa kakahuyan at nasisilayan ko na ang mga kabahayan sa di kalayuan kung saan naroroon na ang bahay nila Flora. Dali-dali akong pumunta sa bahay nila na noon ay napakatahimik at tila walang tao. Sumilip ako sa siwang, ngunit wala talaga akong nakita dahil wala man lang kahit isang gasera sa loob ng kanilang bahay. Naisipan kong puntahan ang bahay ng kanyang lolo upang magbakasakaling naroon lang siya. Naglakad na ako noon nang biglang may narinig akong tila pumapagaspas na mga pakpak. Nagtago ako sa may likuran ng isang bahay at nang nawala ang ingay ay nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Ilang sandali lang, naroon ako sa bahay ng lolo ni Flora, ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay may narinig na naman akong kakaibang tunog. Tila mga ngipin na nag-aangilan. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa mga sandaling iyon, kaya ang ginawa ko'y nagtago muli ako sa isang sulok at nagmanman. Maya-maya pa'y may narinig akong pamilyar na boses. Ngayong gabi, gaganti tayo sa lumapastangan kay Lolo Gregor. Magkakalat tayo ng lagim. Sigaw ng isang babae na tila boses ni Flora. At pagkatapos ay narinig ko ang mga umuungol na tila mga halimaw. Noon ay napaisip ako kung tama ba ang lugar na aking pinapasok. Dahan-dahan akong lumapit sa pinanggagalingan ng boses na noon ay tila nasa bahay lang ng lolo ni Flora. Sumilip ako sa nakabukas na pintuan at noon tumambad sa akin ang mga nilalang na hindi ko mawari kung anong uri ng mga aswang. Nakita ko rin na pinalilibutan nila ang lolo ni Flora na nakahilatay sa isang kama at tila naghihingalo at may bendahe sa dibdib. Nanlaki ang aking mga mata nang nakita ko si Flora na biglang nagpalit ng anyo na katulad rin ng aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking natuklasan. Ilang sandali pa'y narinig ko ang mga pagaspas ng mga pakpak, kaya dali-dali akong bumalik sa aking pinagtataguan. Sa tansya ko po ay mga 10:00 na iyon ng gabi. Noon ay nagbago na ang aking isipan, Kuya Bari. Nais ko nang umuwi sa aming baryo at ayaw ko nang alamin pa ang mga nagaganap pa sa lugar nila Flora. Nang makita kong payapa na ang paligid, ay dahan-dahan akong lumabas sa aking pinagtataguan. Ngunit ilang hakbang ko pa lamang ay biglang tumambad sa aking harapan ang isang halimaw na may pakpak na katulad ng isang ibong itim. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Lolo Pael na ang baryo nila Flora ay pinamumugaran ng mga aswang na tinatawag
nawakwak. Noon ko napagtanto na ang lolo ni Flora ay ang tinaguriang matandang aswang sa kapis at nakalaban ni Lolo Rafael, at tama rin ang sinabi ng aking lolo na malabo na itong mabuhay pa. Nagsisisi ako noon dahil hindi ako nakinig sa aking lolo. Huli na ang lahat dahil naroon ako at kaharap ko na ang isang kakilakilabot na nilalang. At sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay hindi ako nagpapatinag sa aswang, lalo't kailangan kong makauwing ligtas mula sa lugar na iyon. Hinawakan kong mabuti ang daladala kong buntot pagi at walang pagdadalawang isip na nakipagbuno ako sa naturang aswang. Bawat hampas ko ay isang napakalakas na ungol ang kanyang pinapakawalan. Dahil sa malakas na ungol na iyon ay narinig ito ng kanyang mga kasamahan, at ilang sandali pa'y napapalibutan na ako ng mga aswang. At noon ay wala nang nagawa ang aking panangga dahil nag-iisa lang ako kumpara sa kanila na humigit kumulang sa 10. Nabitiwan ko na ang aking tanging panlaban at napuno na rin ng kalmot ang aking buong katawan. Halos hindi na ako makatayo noon, kaya gumagapang na lang ako sa lupa. Wala rin akong mahihinga ng saklolo, at kahit gustuhin ko mang sumigaw ay wala pa ring papanig sa akin. Maya-maya'y isang aswang noon ang lumapit sa akin at pilit akong inihaharap sa kanya. Sa tingin ko'y nais niyang dukutin ang aking laman loob hanggang sa may narinig akong boses na tila isang babae. "Igilan niyo ang aking magiging asawa." Maladyos na utos nito. Nakita ko noon si Flora na papalapit sa akin, at lahat naman ng aswang ay nagsiatrasan habang umaangil ang mga ngipin sa sobrang galit nila. Ngunit nakikita kong wala silang nagawa at sumunod na lamang sa utos ni Flora. Maya-maya pa'y inalalayan ako ni Flora papasok sa loob, at doon ko nakita ang matanda na naghahabol sa kanyang hininga, at posibleng ilang oras na lang ay babawian na ito ng buhay. Ginamot ni Flora ang aking mga sugat sa pamamagitan lang ng langis. Matapos noon ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari, at kinaumagahan nagising na lamang ako sa may tabi ng daan. Dali-dali akong tumayo noon kahit medyo masakit pa ang aking pangangatawan. Nang masilayan ko ang lugar ay nalaman kong nasa labas na pala ako ng baryo nila Flora. Dali-dali akong umuwi sa aming bahay, at pagkadating ko doon, ikinuwento ko lahat sa aking mga magulang at kay lolo ang mga nangyari, at simula noon ay hindi na ako nakipagkita pa kay Flora. Hindi na rin ako bumalik pa sa aking trabaho noon, Kuya Bari. Sa halip ay tumulong na lamang ako sa aking tatay sa sakahan. Nabalitaan ko rin na hindi na bumalik si Flora sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang buong akala ko noon ay ligtas na ako laban sa mga aswang, ngunit dumaan ang ilang araw ay tila nakaramdam ako ng pagbabago sa aking katawan. Nakaramdam ako ng panghihina at sobrang bigat ng aking katawan. Halos hindi rin ako makakain dahil ramdam kong may bumabara sa aking lalamunan. Nang napansin naman ito ng aking lolo, ay agad niya akong pinulsuhan, at noon ay natigilan siya. "Apo, naku po, may naisali na punla sa loob ng iyong katawan," wika ni lolo. Hindi ko naman naiintindihan ang kanyang ibig sabihin noon,
ngunit hinayaan ko na lamang siya sa kanyang mga ginagawa. Kinuha niya ang kanyang isang boteng langis na may kalakip na mga papel na may Latinong dasal at pinainom niya ako ng 3 kutsara. Simula noon, Kuya Bari, palaging sumasakit na ang aking tiyan. Hindi na ako makapagtrabaho dahil sa sobrang sama ng aking pakiramdam. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang ginawa ni Lolo Pael sa akin hanggang sa dumating ang 3 araw ng kanyang panggagamot sa akin. Pinainom niya muli ako ng 3 kutsara at umusal pa siya noon ng dasal na hindi ko maunawaan. Tila may gumagalaw sa aking tiyan na halos hindi ko na makayanan ng sakit na dinudulot nito. Hindi binitiwan ni Lolo ang aking tiyan habang patuloy lang na umuusal ng dasal. Ilang sandali lang ay biglang nagsuka na ako ng malapot na laway hanggang sa may kasama na itong isang maliit na sisiw. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita noon. Kinuha ito ni Lolo at binalot ng maitim na tela saka ito sinunog. Doon ko palang nalaman na niyayanggaw pala ako ng mga aswang upang maging kaanib nila. Mabuti na lamang at nailigtas ako ng aking lolo at ayon sa kanya, kapag lumaki umano ang sisiw sa aking katawan ay magiging ganap na umano akong aswang at wala na raw itong kagalingan. Matapos, Kuya Bari, ang pangyayaring iyon ay hindi na namin narinig pa ang tungkol sa matandang aswang. Lubusan na rin akong gumaling sa aking karamdaman at simula rin noon, naging maingat na ako sa aking mga desisyon. Hindi na rin ako basta-basta pa nagtitiwala sa sinuman at higit sa lahat, sinusunod ko na ang mga bilin sa akin ng aking Lolo Pael. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa paggugulang pansin sa aking ipinadalang email. More power po sa inyong channel and kamusta po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Virgil. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.